This is me, low-key showing everyone kung sino yung sinusuportahan ko. Nakakasad lang kasi kung sino pa yung magaling magserbisyo, kung sino pa yung taong totoong honest, siya pa yung nakakulong ngayon. And it really is true na yung batas natin ay para lang sa mga mayayaman. Haven't you noticed? Ang dali nilang nadala si FPRRD sa ICC kasi kayang-kaya nila. And it just proves kung gaano ka-inosente si Tatay Digong sa mga paratang nila. Because come to think of it, kung talagang magnanakaw ang mga Duterte, wala bang magsasalita against the Dutertes kung talagang parte sila ng korupsyon sa bayan natin? Anong nangyayari ngayon sa hearing? Narinig mo yung mga pangalan ng mga senador, congressman? Pati na ang pinsan mismo ng presidente. And you think BBM is innocent? Alalahanin nyo, nauna na niyang pinagtanggol si Romualdez nang minsang na-mention yung pangalan nito sa isa sa mga hearings. So if you ask me kung ano ang mangyayari sa Pilipinas, it's so hard to tell. As I've said, yung batas natin ay para sa mga mayayaman. And they have the millions or even billions to pay for their freedom. Kaya naniniwala ako na dapat talaga, una, maghiwa-hiwalay na tayo, 'di ba? Mag-divorce na ang Pilipinas. Separate mo na yung mga taga Luzon, taga Visayas, sa Mindanao. It's about time na bigyan ng chance yung ibang regions na umunlad naman, di ba? Kasi, imagine mo, hindi na produkto ngayon yung pinapadala natin. Ang number 1 export natin ay yung mga Pilipino mismo. At ilan bang mga pamilya ang nasira? Dahil lang walang mahanap na trabaho ang mga Pilipino sa bansa nating Pilipinas. We are not just destroying the family. We are destroying the future of our children.